Operasyon Linis. Nasa tapat ng garita si Pribado Jose Joey Reyes. Hawak ang kanyang unang lift pass nang bigla siyang natigilan sa isang tinig na nagpatindig ng kanyang gabalahibo. Sandali, sundalo. Halika rito. Si Teniente Coronel Antonio Luna, ang Hepe ng Military Police, MP, ng Dibisyon. Suot ang kanyang tsapa. Sa ilalim ng ilaw ng poste, kitang-kita ang mapasa sa pisngi at panga ni Joey, ang bita sa kanyang labi na may tuyo ng dugo. Kumunot ang noni Coronel Luna at malamig na nagtanong, bakit ganyan ang itsura ng isang sundalong magbabakasyon? Agad na tumango si Joey, bakas ang takot sa kanyang mukha. Nasugatan po sa training, sir. Ngunit ang mamatang koronel ay sintalas ng patalim. Training? Hindi yan galing sa training. Bagbok yan. Walang imik na kinuha ni Coronel Luna ang backpack ni Joey at halos pilit siyang isinama sa opisina ng MP. Sa ilalim ngang luma at kumukutitap na ilaw, inabutan siya ng mainit na kapeng barako. Nasa jurisdiksyon kang nampe rito. Sabihin mo ang buong katotohanan. Mahinang sabi ng koronel. Hawak ang tasa gamit ang dalawang kamay. Bumuhos ang luha ni Joey. Sunod-sunod na lumabas mula sa kanyang bibig ang mga pangalan nina, Sargento Ricardo Dalisay et Nam, kanyang mga alipores, ang gabi-gabing pambubugbog at pang-iinsulto, at ang pangalan ng kanilang platoon leader na nagwalang bahala sa lahat ng karahasan. Nang matapos ang mahabang pagkukumpisal, bumuntong hininga ng malalim si Coronel Luna at dalawang beses na tinapik ang daliri sa gilid ng kanyang mesa. Sige, salamat at tiniis mo, at may isang bagay akong ipapangako sa iyo. Pagbalik mo galing bakasyon, wala na sa kampong ito ang magagumawa niyan sa iyo. Kaya magpahinga kang mabuti at bumalik ka ng payapa ang isip. Ang malamig na deklarasyong iyon ay tumagos sa buong opisina. May halong takot at kakaibang ginhawa. Sumaludo si Joey at nawala sa dilim sa labas ng garita. Habang bumababa ang sinasakyan niyang bus sa paikot-ikot na daan sa bundok, tahimik ngunit walang awang umarang kada sa loob ng dibisyon ang kapangyarihan ng hepe ng MP. Patay na ang ilaw sa buong kampo, ngunit ang punong tanggapan ng MP ay maliwanag pa. Tinipon ni Teniente Coronel Antonio Luna ang kanyang Operations Chief, Investigation Head at Intelligence Analysis Team Leader para sa isang biglang pulong sa maliit na briefing room. Pagsara pa lang ng pinto, inilapak niya ang isang maliit na USB sa mesa. Ito ang kopya ng CCTV mula sa garita kanina. Ay zoom in ninyo ng husto ang bahaging nakunan si Joey. Unquote, suriin ninyo ang lahat mukha, ang gulong ngam gapasa, mga sugat, paraan ngang, paglakat at gawan ninyo ng numerical probability rating ang posibilidad ng hazing. Nag-alab ang mga mata ng kapitan na siyang Operations Chief. Ito na ang clearance ninyo, sabi ni Luna sa mahinang boses. Ngunit may bigat na kayang magtanggal ng ranggo ninuman na kokontra. Agad na inilatak ng intelligence team ang situation map. Lumitaw sa projector ang listahan ng mga CCTV na nakakabit sa mga barracks, mess hall, PX at training grounds at sunod-sunod na minarkahan ng pulang sek ang mga kailangang unahing kunin. Iniutos ni Luna sa team leader, hindi lang isang beses binugbog ang sundalong iyon. Ang itsura niya ay resulta ng hindi bababa sa isang buwang tuloy-tuloy na pananakit. Kunin ninyo ang lahat ng rekord mula sa barracks, mess hall at gym sa nakalipas na 2 linggo. I-trace ninyo ang bawat galaw niya sino, saan, at anong oras niya nakasalamuha. Masusunod po, sir. Kakailanganin din po natin ng phone forensics. Ako na ang bahala sa search warrant. Kumilos kayo ng mabilis. Ang hepengang investigasyon ay nagsusulat na ng listahan ng magapaunang testigo. Ang siyam na sundalong kasama ni Joey sa barracks, ang private first class at sargento na mas mataas sa kanila, at ang buong iskwat kung saan kabilang si Sargento Ricardo Dalisay. Sa tabing mga pangalan,
may mga nakadikit na asul na sticker para sa protected witness at pulang sticker para sa potential abuser, accomplice. Ang susunod na hakbang ay ang interogasyon. Wala pang 30 minuto matapos ang lights out, gumalaw na ang mga undercover na MP patungo sa mga emergency exit at likurang pinto ng barracks, dala ang mga espesyal na pass. Dahan-dahang tinawag ang sundalong posibleng biktima at dinala sa isang maliit na counseling room sa tabingang kusina. Habang kumukulo ang tubig para sa kape, umupo ang investigador na nakasuot lamang ng ordinaryong battle dress uniform, hindi ang kanyang MP armband para magmukhang neutral. Wala kaming sasaktan dito, pero kapag may itinago kayo sa testimonya ninyo, ituturing din kayong kasabwat. Isang pribado na may nag-alalang mga mata ang unang nagsalita. Inilarawan niya kung paano kinukuha ni Sargento Dalisay ang sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang uniforme at sinasabing, hindi ito parusa, edukasyon ito. Isinalaysay niya ang paulit-ulit na pambubugbog sa barracks tuwing madaling araw pagkatapos ng kanilang night duty at kung paano ipinagyayabang ng sarhento na kampi sa atin si platoon leader. Ang testimonya ay unti-unting nabuo na parang isang palaisipan. Nakpalipat ang surveillance team ng MP ng 2 maliliit na drone. Nagpunas ng pawis ang operator habang pinalalaki ang imahe sa screen. Umikot ang mga drone sa itaas ng designated smoking area sa likod ng barracks at binuksan ang kanilang mga kamera. Malinaw na nakunan sa video ang matuyong dugo at mga duguan na benda sa basurahan. Pinanood ni Coronel Luna ang monitor at tinapos ang kalkulasyon sa kanyang isip. Oras ng krimen, lokasyon ng krimen, tangkang pagtatakip, lahat ng ebidensya nakuha. Hindi pa sumisikat ang araw ng sunod-sunod na tumunok ang tawag para sa platoon leader at sa commander ng kumpanya. Maikli ang anunsyo ng hepengang investigasyon sa speakerphone ng opisina. Magtungo kayo agad sa investigation room ng MP. Anumang pagkaantala ay i-report sa mas mataas na command. Ang platoon leader ay dumating na tumatakbo at halos sumisiga, gulat na gulat. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Coronel Luna na nag-abang sa pasilyo, naramdaman niya sa kanyang kalooban na tapos na ang lahat. May report na dinisiplina mo raw sila habang nasa training, pero sa CCTV, gabi-gabi may mga sundalong kinakalatkat palabas ng likurang pinto ng barracks. Nanginginig ang magakamay ng platoon leader habang nagpapaliwanag. Mahirap po kasing kontrolin ang nga datihang sundalo, sir. Control, pagpapabaya ang tawag diyan. Ni isang linya ng report hindi ka naksulat. Dereliction of duty yan. Sa malamig na boses, sinabi ni Coronel Luna sa kanyang hepe ng investigasyon, ang platoon leader at commander ng kumpanya ay mga personahe na ngayon sa ilalim ng investigasyon. Kumpiskahin agad ang kanilang nga cellphone. Sa unang ulat na isinulat bandang 5:33 ngang umaga habang sumisikat ang araw, ang sumusunod na pangungusap ay nakasulat sa pulang tinta, 7 biktima, kumpirmado. Tinatayang 17 abuser at kasabwat. Posibleng sangkot ang platoon leader at commander ng kumpanya. Video at physical na ebidensya nakalap na. Itataas para sa emergency report sa Division General. Bago pamatuyo ang tinta sa papel, idineklara ni Luna ang codename ng operasyong ito ay Operasyon Linis. Isantabi ang lahat ng emosyon. Trabaho lang. Sa bus papuntang Maynila, natutulog si Joey. Walang kamalay-malay na ang kampong, babalikan niya ay unti-unti nang nagbabago. Si Teniente Coronel Antonio Luna ay naglakad ng may determinasyon at itinulak ang mabigat na pinto ng opisina ng Division General. Si General Mayor Emilio Aguinaldo Jr. ay nakasuot pangang kanyang field jacket at binabasa ang nga dokumento ng matawak para sa biglaang emergency report. Anong klaseng kaso ito? Inilapag ni Luna ang isang pahinang ulat sa mesa. Bawat talata ay minarkahan ng pulang highlighter. Paulit-ulit na hazing,
pananagutan ng namumuno, rekomendasyon para sa parusa. Ang masalitang iyon ay tumusok sa paningin ng general. Ang platoon leader at commander ng kumpanya ay nasa ilalim na pong ang investigasyon. General, kasalukuyan pong isinasagawa ang phone forensics at mayroon na tayong 3 video file ang hazing. Nanigas ang mukha ang general. Kung gagawin nating formal na investigasyon ito, madudungisan ang karangalan ng dibisyon. Kailangang panatilihin ang karangalan, ngunit ang pagtatakip ay labag sa batas, marihing sabi ni Luna, habang tahimik ang hepe ng Judge Advocate General's Office, JAGO, at ang Inspector General, naglabas pa siya ng isang dokumento. Ayon sa Articles of War BLG 94, ang pananakit habang nakasuot ng uniforme ay isang malubhang opensa. At ang hindi pagulat na hazing ng isang commander ay basehan para sa matinding parusa. Kitang-kita ang panginginig ng kamay ng general na may hawak na ballpen. Kung mag-aalangan siyang magdesisyon, siya mismo ang lalabas sa mga headline ng balita. Sige, aprobado ang malawakang investigasyon. Prosiguraduhin na hindi ito lalabas sa media. Para maiwasan ang paglabas sa media, kailangan nating kumilos ng mas mabilis sa loob. Sagot ni Luna, kailangang ihiwalay agad ang lahat ng sangkot, tanggalin sa pwesto ang manamumuno at ilipat agad sa ibang unit. Huminga ng malalim ang general at kinuha ang telepono. I-connecta mo ako sa G1 Personnel, 8 a.m. Command Center. Si Kapitan Santos, ang commander ng kumpanya, at si Unang Teniente Cruz, ang platoon leader, ay dinala sa silid ng hindi man lang nakasuot ng helmet. Inabutan sila notice para sa isang biglaang disciplinary board hearing. Sa dokumento, may tatak na berdeng selyo at isang pulang selyo na nagsasabing urgent transfer under review. Wala ba kaming pagkakataong magpaliwanag? Sigaw ni Kapitan Santos. Tahimik na inilabas ng hepe ng JAGO ang isang kopya ng Manual for Courts Martial. May karapatan kayong manahimik pero sa halip na pulis, MP ang magpoposas sa inyo. Kasabay nito, inilagayng G1 sa listahan ng prioridad para sa paglipat ang siyam na tauhan ni Sargento Ricardo Dalisay. Ang kanilang destinasyon, isang malayong outpost sa Palawan at isang jungle base sa Basilan, mga lugar na itinuturing na pinakamasahol para sa pisikal at mental na kalagayan. 10:15 AM, ikatlong palapak ng barracks. Sinipan ng investigador ng MP na may suot na helmet camera ang pinto. Mula sa mga locker, nakuha ang isang makapal at may bahid ng dugo na guwantes, isang USB na naglalaman ng mga video ng pambubugbog, at isang kuwaderno na may sulat na listahan ng disiplina. Sunod-sunod itong inilagay sa mga evidence bag. Binuksan ng forensic team leader ang isang group chat sa cellphone. Ricardo Dalisay, kailangan turuan ng leksyon si Joey mamaya. Okay na kay PL. Kinuha ng investigador ang screenshot at inilagay sa isang hiwalay na folder, sabay ngisi. Edukasyon, ha? Ang ganda ng salita. Oras na para sa edukasyon sa korte militar. Kasabay nito, sa pansamantalang counseling room sa loob ng Station Hospital, ang 7 biktima ay inilipat mula sa barracks alinsunod sa Witness Protection Protocol, NGMP. Isang military psychologist ang nagsagawa ng PTSD screening test at 3 sa kanila ang nauri bilang high risk at agad na inilipat sa Luna General Hospital. Tiningnan ni Coronel Luna ang mga resulta at naksulat ng isang maikling tala. Mga biktima, kailangan ng tuloy-tuloy na suporta hanggang matapos ang serbisyo ay ugnay sa AFP Human Rights Office. Sa 2:40 PM, muling pagpupulong sa opisina ng General, ipinakita ni General Aguinaldo kay Coronel Luna ang draft ng kanyang special order. Bilang commander, inaako ko ang buong responsibilidad at inuutusan ko ang lahat na magbigay ng buong kooperasyon sa investigasyon.
Ngunit magalang na umiling si Coronel Luna. Sa opisyal na pahayag, General, kailangan nating maglagay ang makongkretong hakbang para maiwasan itong mangyari muli, hindi lang pag-akong responsibilidad. Isang malawakang investigasyon sa hazing sa buong kampo, mandatoryong human rights education para sa lahat, at pagpapalakas ng command responsibility. Kung wala ang tatlong linyang ito, kakagatin na naman tayo ng media. Tumahimik ang general at kinuha ang balpen para baguhin ang mga salita. SIG, 5:00 PM, video conference nga commander. Nagsagawa si Coronel Luna ng isang live na lecture para sa mga commander ng batalyon at rehimento. Simple lang ang nasa unang pahina ng kanyang presentasyon. Ang karahasan ay hindi disiplina. Sa sandaling bigyan natin ito ng katwiran, ang militar ay nagiging isang sindikato. Isang commander ng batalyon ang maingat na nagtip sa chatbox. Kasalanan ba kung hindi alam ng commander? Agad na sumagot si Luna, kung hindi mo alam, inutil ka. Kung alam mo, kasabwat ka. Sa parehong kaso, walang ligtas sa responsibilidad. Nanlamig ang buong conference. Paglubok ng araw, umalis na ang truck na naglalaman ng siyam na akusado. Ang destinasyon nila ay isang liblib na kampo sa unahan. Habang papalayo, ang mukha ni Ricardo Dalisay ay naglaho sa bintana. Sa mga oras na iyon, sa bus papuntang Maynila, nakatanggap ng text message si Joey mula sa isang investigador nampi. Magpahinga ka ng mabuti. Tinutupat na namin ang pangako. Kinagat ni Joey ang kanyang labi habang tinititigan ang mensahe. Habang nagbibigay ng malamlam na liwanag ang mailaw poste sa Maynila, muling namuo ang mga luhang hindi niya maintindihan sa kanyang mamata. Sa susunod na yugto, mas malalim pang paglilinis ang magaganap sa kampo. Bago mag-alas 4 ng umaga, bumalik ang forensic team sa situation room ng MP. Dala ang na-recover na data mula sa mga cellphone at mga log mula sa mga computer sa barracks. Ang makopya pa lang ay umabot na sa 40 GB. Puno nga video ng pananakit na tinawag na edukasyon. Mga larawan ng mga kamay na may dugo na ipinagyabang pagkatapos mambugbog at mga group chat kung saan pinipili ang target para sa araw na iyon. Habang tinitignan ang listahan ng nga file, sinabing hepeng ang investigasyon, sapat na ito para isampa agad sa Piskal Militar, sir. Marahang tinapik ni Coronel Antonio Luna ang dokumento. Isasampa natin, pero kailangan nating iangat pa ang command responsibility. Alamin ninyo kung umabot ba sa mga staff officer ng rehimento ang report. Pagkatapos ng morning formation, pinasok ng nga tauhan ng MP ang opisina ng S1 personnel ng rehimento. Kinuha nila ang 3 buwang ulat mula sa server at natakpuan ang isang PDF na may maikling tala. Kaso ng pambubugbog kay Pribado Reyes, natugunan na sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mas mahigpit na disiplina. Ang petsa ng report ay 1 linggo na ang nakalipas. Sa approval section, may digital signature ng commander at 2 staff officer ng rehimento. Tumawag si Luna sa direktang linyang Division General, nagbigay ng maikling briefing at nagdagdag ng 1 linya. Mula ngayon, sir, ang commander ng rehimento ay kasama na rin sa investigasyon. Narinig ang mahabang katahimikan mula sa kabilang linya. Pagsapit ng tanghali, 3 piskal militar ang dumating sa kampo. Sa isang pader ng investigation room, binuksan ang projector at binasa ng piskal ang listahan ng masasampahan ng kaso para sa pre-trial confinement. Si Sargento Ricardo Dalisay at ang 4 na pangunahing salarin, 5 kasabwat. Ang platoon leader at commander ng kompanya para sa pagpapabaya at ang commander ng rehimento para sa dereliction of duty, 12 lahat. Napuno ang detention facility ng MP, kaya inutos ni Luna na ilipat ang iba sa 2 kalapit na military stockade. Habang sunod-sunod na isinakay sa bus ng militar ang mga nakaposasan na akusado, ang mga bagong sundalo sa barracks ay napalunok at napayuko. May narinig na bumulong. Totunga, tapos na ang lahat.
ng hapong iyon, 2 investigador mula sa AFP Human Rights Office ang dumating. Kinausap nila ang lahat ng biktima, pinapirma ng consent form para sa pangmatagalang counseling at ipinaliwanag ang Witness Protection Program. Si Pribado Paulo Santos, kasama ni Joey sa bahaks, ay umaming sa investigador. Noong una, akala ko walang magbabago kahit dumating pa ang MP. Pero ngayon, unti-unti silang nawawala. Tumango ang investigador at isinulat, ang nakikita mo ay simula pa lang ng proseso. Gabi na nang may isang mapanuyang post na lumitaw sa anonymous forum ng kampo. Nakudeta na ba ang ma-MP? Ayon sa IP Trace, ang naksulat ay isang supply sergeant mula sa ibang unit. Agad na nakpadala si Luna ng isang opisyal na kahilingan sa hepe ng MP ng unit na iyon. Iharap siya rito bukas bago mag-0900H. Kung hindi, kami na mismo ang mag-imbestiga. Ang network ng mga MP ay mas maliit kaysa inaakala at ang utos ay mas mabilis kumalat. Kinaumagahan, isang hindi pamilyar na boses ang narinig sa kampo-wide na broadcast system. Ang lahat ng tauhan ay dapat tapusin ang paglilinis ng kanilang mga baraks bago mag-0900 at mahanda para sa isang espesyal na inspeksyon ng MP. Pagkatapos ng anunsyo, sa isang baraks, may mga sundalong nakmamadaling naktapon ng mga kuwaderno at ipinagbabawal na shedi sa bintana. Sa iba naman, may mga sarhentong nakmamadaling pinuno ang mabasurahan. Ngunit ang thermal imaging camera ng MP ay nakita kahit ang usok ng sigarilyo. Nang buksan ng inspection team ang pinto, sunod-sunod na lumabas mula sa mga basurahan ang mga improvised na sandata at mga bote ng gin. Bago magtanghali, isang ahente mula sa Intelligence Service of the AFP, ISAFP, ang dumating sa opisina ng General. Naglapag siya ng isang selyadong sobre sa mesa. May impormasyon kami na may mga staff officer na lumabag sa protocol sa pagtatapon ng mga classified na dokumento. Magsasagawa kami ng internal investigation at kailangan namin ng kooperasyon ng MP. Walang pag-aalinlangan na pumirma si Coronel Luna sa kasunduan. Bumuntong hininga ng malalim ang general at tumayo. Coronel Luna, wala na talagang atrasan ito. Ngumiti ng bahagya ang koronel. Wala na pong dahilan para umatras, General. At wala na rin tayong dapat pagtaguan. Pagsapit ng takip silim, isang biglang pagtitipon ng lahat ng tauhan ang ginanap sa malawak na parade ground. Pinili ang parade ground sa halip na auditorium para iparating ang mensahe na walang sinuman ang makapagtatago. Mula sa entablado, kinuha ni Coronel Luna ang megaphone at nagsalita ng maikli. Ang maling klaseng disiplina na nakasanayan sa kampong ito ay nagtatapos ngayon. Hazing illegal na pambubugbog sa pilitang pagtatrabaho. Kapag may nahuli sa alinman dito, hindi lang ang salarin at magkakasabwat, kundi pati na ang makasamahan at nakatataas na nagwalang kibo ay haharap sa korte. Tingnan ninyo ang mga bakanteng pwesto nga salarin at isipin ninyo kung ano ang kabayaran ng hindi pagimik. Umihip ang hangin mula sa dulo nga para the ground at ginulo ang mga kuwelyo ng uniforme nga mga sundalo. Walang sinuman ang nakapagsalita habang ang huling babalamula sa speaker ay umalingaw-ngaw hanggang sa mga kabundukan. Ang madugong operasyon linis ng MP ay hindi patapos. Sa ikalawang gabi ng bakasyon ni Joey, sa Situation Room ng General Headquarters, lumitaw ang isang kayat na ulat mula sa Philippine Army. Investigasyon sa hazing sa isang dibisyon, hinalang sangkot ang mga namumuno. Sa kalakip na file, malinaw ang pangalan at selyo ni Teniente Coronel Antonio Luna. Ang Deputy Chief of Staff for Personnel, J. Satu, na nakatanggap ng ulat ay agad na tumawag sa commander ng Army. Maaring lumaki ang epekto nito sa lahat ng commander. Ayusin natin ito ng tahimik, ngunit umiling ang commander. Ayusin, kapag tinakpan natin ito ng walang basehan at pumutok sa media, lahat tayo ay matatanggal. Naunahan na tayo, MP, kaya sundin natin ang proseso. Ang problema,
Naamoy na ng media ang kwento. Isang anonymous tip na may pamagat na chronic trauma during training ang lumabas sa social media ng isang defense reporter, kaya napilitang mag-overtime ang Public Affairs Office ng GHQ. Maikli at malinaw ang memo na ipinadala sa dibisyon. Kung may magtatanong mula sa labas, ang tanging isasagot ay, under investigation by the MP. Huwag magbigay ng iba pang detalye. Ngumiti lang ng bahagya si Coronel Luna nang mabasa ang memo. Dahan-dahan niya itong ipinasok sa paper shredder at tumawag sa piskal militar. Huwag nating pansinin ang media, dalhin ninyo rito ang mga arrest warrant bukas ng 10:00 ng umaga. Sa ikatlong araw, madaling araw, isinampang ng military prosecution ang arrest warrant para sa commander ng rehimento at commander ng kompanya sa Korte Militar. Ang mga dahilan: command responsibility, obstruction of justice, at dereliction of duty. Habang tinitignan ang mga dokumento, nagtanong ang military judge, maraming gustong maputol na lang ito sa level ng commander ng rehimento. Sigurado ba ang MP dito? Tahimik na inilatak ng piskal sa mesa ang mga still shot mula sa CCTV, mga kopya ng pag-usap sa cellphone at mga litrato ng mga sugat ng mga sundalo. Sa huli, pinirmahan ng hukom ang ngawaran. Hazing pagtatakip, pagkawalang tiwala sa pamunuan, hindi ninyo kakayanin ang magiging resulta nito. Maikling sumagot ang piskal. Kinakaya na po namin. Kasabay nito, biglang sinalakay nga maahente ng ISAF ang mga opisina. Mula sa mga piraso ng papel na dumaan sa shredder, nabuo nila ang isang draft ng internal memo na may pamagat na guidelines for disciplinary action. Ang memo na ito ay ipinadala sa email ng operations officer ng rehimento matapos niyang sabihin sa isang inuman na kahit ilang sundalo lang naman ang masaktan, matatapos din yan. Nang may lapag ang na-recover na PDF sa mesa ni Coronel Luna, agad niyang idinagdag ang operations officer sa listahan ng maiimbestigahan. Isang malinaw na mensahe na walang opisyal na paliligtasin. Pagkalipas ng tanghali, isang pansamantalang bulletin board ang itinayo sa harap ng mess hall kung saan nakapaskil ang 7 bagong patakaran laban sa hazing. 1. Karagdagang CCTV sa lahat ng barak sa loob ng taon. 2. Sorpresang inspeksyon sa barracks at training grounds, hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. 3. Pagpapakilala ng isang anonymous reporting app para sa mga sundalo. 4. 100% suportang legal at psikolohikal para sa mga biktima. 5. Bawas na 30 puntos sa performance evaluation ng mga kasabwat na ililipat. 6. Pagugnay ng command responsibility sa mga insidente. 7. Permanenteng joint working group ng MP at JAGO. Nakbulungan ang mga sundalo habang binabasa ang mga patakaran at ilang sarhento ang nagsimula ng mag-text sa kanilang mga magulang para humingi ng tulong. Nang gabing iyon, sa loob ng Che 130 na papuntang Palawan, si Sargento Ricardo Dalisay ay nakagapos hanggang baywang sa kanyang upuan, tanging nga mata lang ang gumagalaw. May mga usap-usapan na ang pansamantalang detention facility doon ay walang kuryente at kulang sa lahat ng bagay, ngunit para sa isang sundalo, iyon na ang katapusan ng kanyang karera. Nanginginig na nagtanong ang isang kasama niyang pribado, "Sir, tapos na ba talaga ang buhay natin?" Nagtiimbagang si Dalisay at hindi nakasagot. Habang papalapit ang eroplano sa isla, yumanig ang malakas na hangin sa sasakyan. Tanging ang MP na nakasuot ng headset ang bahagyang napangiti. Mabilis na nagbago ang sistema sa loob ng kampo. Sa bawat pader ng barracks, idinikit ang bagong slogan, "Ang karapatang pantaw ay mas mataas kaysa sa disiplina." Agad na ipinatupad ng personnel office ang isang bagong mentorship program kung saan ang mabagong sundalo ay direktang mag-ulat ng kanilang mga problema sa kanilang platoon leader, hindi sama nakatatandang sundalo. Tiningnan ni Coronel Luna ang situation board at tinanggalan ng SEC ang nga natapos na gawain. Ang manatitira,
proteksyon ng mga biktima bago bumalik at pagpapatibay ng parusa sa mga namumuno. Tiningnan niya ang kanyang relo. May 36 oras pa bago bumalik si Joey. Sapat na oras at mayroon pa siyang isang huling alas na hindi matitinag ni Numan. Ang hangin sa madaling araw ay sintalas ng yelo. Habang binibilang ang natitirang 36 oras, bumalik si Coronel Antonio Luna sa situation room para ilagay ang huling piraso ng palaisipan. Sa mga na-recover na lock ng mensahe, napansin niya ang isang digital na file na ipinadala ng mga salarin sa kanilang platoon leader. Isang plano para sa pagpapalakas ng disiplina. Sa dulo ng approval line, naroon ang digital signature ng commander ng rehimento. Sa papel, ito ay isang aprobadong plano, ngunit sa katotohanan, ito ay ebidensya ng isang institutionalized na sistema ng karahasan. Ipinadala ni Luna ang file sa Fiscal Militar at maikling sinabi, idagdag ninyo ito, abuse of authority at conspiracy to commit assault. Kasabay nito, sa isang container van sa likod ng parade ground, nakpulong ang isang emergency disciplinary board. Si Unang Teniente Cruz, ang platoon leader, ay nakaupo sa silya ng akusado. Sinubukan niyang iwasan ang panonod sa video na kuha ng helmet camera ng MP, ngunit sa huli ay napayuko siya, nanginginig ang mga kamao. Akala ko po, tradisyon ang karahasan, isang katwirang walang katuturan. Sa likod nito, isinulat ng tagapangulo ang parusa, tanggal sa pwesto at 30 araw sa stokade. Sa tabi niya, si Kapitan Santos, ang commander ng kumpanya, ay sinentensyahan ng 45 araw sa stockade at 3 buwang bawas sa sahod para sa dereliction of duty. Ang commander ng rehimento, isang koronel, ay direktang haharap sa investigasyon ng Piskal Militar. Ang kanyang nga staff officer at ilang NCO ay inilagay sa floating status. Ito ang huling hiwangang pagputol sa kadena ng pamumunuan. Pagsapit ng tanghali, isang sasakyan mula sa media ang huminto sa harap ng kampo. Tumayo si General Mayor Emilio Aguinaldo Jr. sa harap ng mga mamahayag. Itinupi ang kanyang inihandang talumpati at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, yumuko ng malalim sa harap ng mga kamera. Bilang commander, inaako ko ang buong responsibilidad. Magbibigay kami ng buong kooperasyon sa investigasyon ng MP at gagawin ang lahat para tuldukan ang hazing. Sa question and answer, tinanong ng isang reporter kung nakakulong na ba ang platoon leader at commander ng rehimento. Huminga ng malalim ang general, lumingon at tiningnan si Coronel Luna. Si Luna ang lumapit sa mikropono. Naglabas na pong arrest warrant ang korte militar kaninang madaling araw. Ang nga suspek ay kasalukuyang nakakulong at sinumang karagdagang sangkot, anuman ang ranggo, ay haharap sa batas. Sunod-sunod na kumislap ang mga flash ng kamera, ngunit hindi nakbago ang ekspresyon ni Coronel Luna. Nang hapong iyon, isang workshop ang isinagawa sa bawat barracks sa pamamagitan ng video conference. Ang tagapagsalita ay ang hepe ng investigasyon ng MP. Nagpatuktok siya ng isang anonymous na audio recording ng isang biktima ng hazing na sinundan ng isang video interview ng isang retiradong sundalo na dumaranas ng PTSD. Nanigas ang mamukha ng masundalo sa kabilang panik ng screen. Ang karahasan ay hindi tradisyon, ito ay krimen. Ang pagwawalang kibo ay pakikipagsabuatan. Ang huling pangungusap sa slide ay nanatili sa mga TV screen ng barracks. Sa 10 minutong inilaan para sa mga tanong, ang mga bagong sundalo na dati hindi makaimik ay sunod-sunod na nagtanong tungkol sa paggamit ng reporting app at sa mga proseso ng proteksyon pagkatapos magsumbong.
Ang tensyon sa hangin ay naroon pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay napalitan ng pag-asa. Pagsapit ng gabi, inilipat ng PE ang nabiktima sa isang ligtas na silid at binigyan ng bagong uniforme. Sa bakanteng kama ni Joey, may isang malinis at plansadong uniforme, isang bagong set ng gamit sa pagkain at isang kopya ng Soldier's Human Rights Manual. Sa loob ng uniforme, may isang maikling sulat kamay mula kay Coronel Luna. Pagbalik mo, hindi mo na kailangang itago ang iyong nga sugat dito. Bago pa matuyo ang tinta, pinirmahan ni Luna ang huling dokumento, ang transfer order para sa lahat ng kasabwat. Sa tabi ng kanilang mga pangalan ay ang mga pangalan ng mga malalayong kampo at ang eksaktong oras ng kanilang pag-alis. Mayroon ng kumpirmasyon mula sa motor pool. Nang dumating ang huling gabi, ang tensyon sa buong kampo ay napalitan ng isang mahinahong katahimikan. Sa pagitan ng patay na ilaw sa barracks, tanging ang regular na tunok ng ngayabak ng manakpapatrolyang MP ang maririnig. Sa pasilyo kung saan dating nagaganap ang karahasan, ang bagong platoon leader ang naglalakad. Hawak ang listahan ng mga biktima at kinakausap ang mga sundalo. Kung may problema, ay report mo agad. Wala na ang mga salarin. Nanginginig na sumagot ang mga bagong sundalo. Opo, sir, ngunit naiintindihan na nila ngayon ang bigat ng mga salitang iyon. Bago ang araw ng pagbabalik ni Joey, madaling araw, nakatanggap si Coronel Luna ng huling ulat mula sa G1. Ang huling truck na naglalaman ng mga salarin ay nakalampas na sa huling checkpoint. Ibinaba niya ang kanyang tasan ng kape at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa dilim. Isang bituin ang kumislap sa kalangitan. Bumulong siya sa sarili, oras na para bumalik si Joey. Itinakda niya ang kanyang relo, ang natitirang oras bago siya bumalik, 11 oras at 42 minuto. Handa na ang kampo. Sa huling gabi ng kanyang bakasyon, sumakay si Joey sa huling biyaheng bus mula sa Maynila pabalik sa kampo. Habang sumisikat ang araw sa bintana, huminto ang bus sa harap ng tarangkahan. Ang MP na nagbabantay sa garita ay bago at ang kanyang postura ay perpekto na parang katatapos lang ng pagsasanay. Inabot ni Joey ang kanyang lift pass. Sumaludo ang guwardiya at mahinang sinabi, "Welcome back po, Pribado. Maligayang pagbabalik." Isang maikling pagbati, ngunit ang paggamit ng po ay isang bagay na hindi niya inaasahan nun. Pagbaba ni Joey sa harap ng barracks, napansin niyang nagbago ang karatula. Sa ilalim ng unang platoon, ikatlong squad, may bagong berdeng sticker, New Recruit Protection Zone. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kama ni Sargento Ricardo Dalisay ay bakante na at dalawang bagong pribado ang nag-ayos ng nga bagong kutson. Nakatinginan sila at ngumiti sila ng may kaunting hiya. "Sir, nandito na po pala kayo. 10 araw lang ang nakalipas." Ang salitang sir ay isang senyales ng karahasan. Ngayon, kakaiba, mayroon itong init. Ang bago nilang platoon leader ay isang batang sarhento. Tinawag niya si Joey at inabutan ng Human Rights Manual at isang Crisis Response Card. Lahat ng sundalo ay kailangang makaroon nito. Kung may problema ka, ay scan mo lang ang QR code at mag-report ka agad. Pagtalikod ng sarhento, natagpuan ni Joey sa kanyang locker ang isang bagong uniforme at isang sulat. "Maligayang pagbabalik. Tinupad ko ang aking pangako. Antonio Luna." Ang sulat ay malinis at ang tinta ay tila hindi pa gaanong tuyo. 10:00 umaga. Sa Situation Room MP, ginanap ang huling pagpupulong para sa Victim Protection Protocol. Isang piskal militar, isang military psychologist at isang investigador mula sa Human Rights Office ang makakasamang nag-ayos ng ischedule para sa proteksyon ng mga testigo. Ang counseling session ni Joey ay 2 beses sa isang linggo, ang pakikipag-usap sa abogado ay 1 beses sa isang buwan at mayroon pang hotline para sa suporta pagkatapos ng kanyang serbisyo. Pumirma si Coronel Luna sa huling bahagi ng minutes at sinabi, "Kung mananatili ang tatak na biktima sa kanila,
Isa na naman itong uri ng karahasan. Palalawakin natin ang programang ito sa buong dibisyon sa loob ng 6 na buwan. Bago tumunog ang trumpeta para sa tanghalian, nakaroon ng biglang talakayan sa bawat barracks para maiwasan ang pagulit ng pambubugbog. Ang namuno ay hindi ang manakatatandang sundalo, kundi ang opisyal at isang military psychiatrist. Kung gusto nating hindi na bumalik ang karahasan, kailangan nating baguhin ang kultura ng pananahimik. Tumingin ang mga sundalo sa doktor. May ilan pa ring umiiwas ng tingin, ngunit wala nang maririnig na mga tawang mapanukso. Sa hapon, muling umikot ang drone ng MP sa itaas ng mga barracks. Ngayon, hindi na para magmanman, kundi para ipakita sa isang LED screen ang resulta ng inspeksyon. Walang nahuling iligal na bagay o naninigarilyo sa bawal na lugar. Sa ibabaw ng magabagong sundalo na nag-ehersisyo, ang pulang ilaw ng drone ay nag-isa. May isang napangiti at nagsabi, "Nakakapanibago na binabantayan tayong drone, pero parang mas panatag ako." Pagsapit ng gabi, ipinatawag si Joey sa opisina ng platoon leader. Ang bagong platoon leader, si Teniente David, ay tumayo at tinanggap ang kanyang saludo. "Nabasa ko ang ulat. Ang nangyari sa iyo ay isang nakaraan na hindi na dapat maulit sa militar." Huminto siya sandali at inilapak sa mesa ang ilang kopya ng mga dokumento ng investigasyon. "Ang testimonya mo ay naisumite na sa korte. Ang natitira na lang ay ang matiya na matatapos mo ang iyong serbisyo ng ligtas." Tumango si Joey. Inabot ni Teniente David ang isang sobre. Sa loob nito ay ang ma-profile ng mabagong sundalo na magiging kasama ni Joey at isang mentorship checklist. Ngayon, bilang isang nakatatandang sundalo, ang ipapakita mong buhay militar ay hindi karahasan, kundi pakikipagkapwa. Hindi dapat maranasan ng susunod sa iyo ang takot na dinanas mo. Sandaling bumigat ang kanyang dibdib. Ang bigat ng responsibilidad ay mas matindi kaysa sa bigat ng karahasan. Oras ng evening formation, narinig sa mga speaker sa buong kampo ang isang special order mula sa Dibisyon General. Ang dibisyong ito ay magpapatupad ng command responsibility para tuldukan ang hazing at itaguyod ang karapatang pantao bilang pangunahing halaga. Ang managwawalang kibo ay paparusahan din ng mahigpit. Malakas ang boses ng MP na nagbasa nito at tumingala ang masundalo. Ang hangin ay tuyo, ngunit iba ito sa dating nakakakilabot na katahimikan. Pagkatapos, bumalik ang mga platoon leader sa kani-kanilang barracks at nagbigay ng maikling briefing. "Tandaan ninyo ang eksenang ito, nagbabago na tayo. Nang papalapit na ang oras ng pagpapalit ng gwardiya, umupo si Joey sa kanyang kama at kinalas ang sintas ng kanyang bota. Sa kanyang kaliwang bukong-bukong, naroon pa rin ang paklat mula sa sapatos ni Dalisay. Tinitigan niya ito ng matagal. Ngunit ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay hindi ang tawa ni Dalisay, kundi ang magalang na, "Welcome back po," ng gwardiya sa garita. Namatay ang ilaw sa barracks at dumaan ang nakpapatrolyang MP. Pinipigilan ang ingay ng kanilang mayaba. Sa katahimikang iyon, sa unang pagkakataon, ipinikit ni Joey ang kanyang mata na may paninindigan na bukas ay magiging iba. Pagsikat ng araw, sa isang pansamantalang korte militar na itinayo sa gitna ng parade ground, nagliliyap na ang mailaw. Ang commander ng rehimento, commander ng kompanya, platoon leader, at si Sargento Ricardo Dalisay kasama ang kanyang pangunahing kasabwat ay nakaupo, nakasuot ng uniforme ng preso na hihintay. Pumatak ang alas 7 at idineklara ng hukom ang pagsisimula ng paglilitis. Ang piskal mismo ang nagbasa ng mga sakdal: physical injuries, coercion, assault, abuse of authority, dereliction of duty, violation of command responsibility. Habang humahaba ang listahan ng mabibigat na kaso, namumutla ang mukha ng akusado, mabilis ang naging hatol. Si Dalisay at ang kanyang 4 na kasama, 2 hanggang 3 taong pagkakakulong. Ang 5 kasabwat, probation,
Ang platoon leader, 1 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Ang commander ng kumpanya, 2 taon sa bilangguan, suspendido. Ang commander ng rehimento, 2 taong pagkakakulong at dishonorable discharge. Habang dinadala ang mga akusado na may tunog ng maposas, isang mahinang palakpakan ang narinig mula sa mga sundalong nanunod. May isang nagsenyas gamit ang bibig, totoong tapos na. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Coronel Antonio Luna ng isang beses ang sasakyan na naglalaman ng mabilanggo na may blankong ekspresyon at tumalikod. Ang susunod niyang misyon ay hindi na pagpaparusa, kundi pagbabagong tatag. 9:00 na umaga, isang bagong anunsyo ang nakapaskil sa pasilyo, karagdagang human rights education. Ngayon, para na sa mga opisyal, sa ilalim na pamagat, may isang linya. Ang pagwawalang kibo ay hindi pamumuno. Sa pulong ng nga opisyal, tinanong ng bagong commander ng batalyon ang kanyang nga tauhan, sino sa inyo ngayon ang nagrereklamo na nawawala na ang sistema ng paggalang sa mga katatanda? Umamin na kayo ngayon. Kung wala kayong tiwala na kaya ninyong magpatupad ng disiplina ng walang karahasan, sumulat na kayo ng request para sa transfer sa G1. Katahimikan lang ang isinagot. Ngumiti siya at sinabi, ngayon tayo magsisimula. Pagkatapos ng tanghalian, tinapos ng nga investigador sa MP ang kanilang huling ulat, Comprehensive Counter-Hazing Action Plan, Week 1, Implementation Rate. Sa tabi ng checklist, malina na nakasulat, 94% complete. Isa sa mga hindi patapos na gawain ay ang pagpapaliwanag sa mga pamilya ng mga biktima. Agad na humingi ng security clearance si Coronel Luna para makuha ang kanilang mga contact number. Isang imbitasyon ang ipinadala sa ina ni Joey para sa isang briefing at ganon din sa iba pang pamilya. Sa pagkakataong ito, handa na siyang sagutin ang tanong kung bakit hindi naprotektahan ng militar ang kanilang nga anak. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos bumalik, dinala ni Joey ang 2 bagong sundalo sa gym. Sa ilalim ng pamilyar na pulapbar, isang human rights counselor, hindi isang nakatatandang sundalo, ang nagtuturo kung paano gamitin ang foam roller. Nahihiyang naktanong ang isang bagong sundalo, "Sir, okay lang po ba na mag-ehersisyo tayo ng ganito?" Tinapik ni Joey ang kanyang balikat. Ang ibig sabihin ng pagbabagong ang kampo natin ay okay lang na magtanong ka ng ganyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napansin niyang napangiti pala siya. Bago ang pagpapalit ng guardiya, isang breaking news ang lumabas sa TV. Dibisyon, nangunguna sa kampanya laban sa hazing, pag-aaralan ng GHQ na ipatupad sa buong hukbo. Sa ibaba ng screen, sandaling lumitaw ang pangalan ng hepe ng MP ng dibisyon. Tahimik na inayos ni Joey ang kanyang kumot. Ang nailaw sa labas ay tila hindi nagbago, ngunit ramdam niya ang bigat ng human rights manual sa kanyang bulsa. Idinikit niya ang kanyang palat sa bintana at hinaplos ang peklat doon. Bumulong siya sa sarili, bukas, talagang iba na. Sa huling bahagi ng Hunyo, sa isang bihirang okasyon, ang lahat ng sundalo at opisyal ay naktipon sa parade ground. Ito ay ang seremonya ngang pakilala sa kanila bilang isang model unit for human rights na dinaluhan mismo ngang kalihim ng tanggulang pambansa. Mula sa entablado, tinawag ng kalihim ang pangalan ni Coronel Antonio Luna na promote isang buwan na ang nakalipas at 3,000 sundalo ang sabay-sabay na sumaludo. Ang unit na ito ay isang halimbawa kung paano binunot ang karahasan at ginawang lakas ang karapatang pantao. Umalingaw-ngaw ang boses ng kalihim. Sa unang hanay, si Sargento Joey Reyes na may suot na espesyal na sash ay napakuyom ng kanyang kamao. Hindi na siya isang biktima, kundi isang human rights advocate na may parangal. Pagkatapos ng seremonya, tinawag ni Coronel Luna si Joey sa likod ng opisina. Habang lumilipad ang confetti, tiningnan nilang dalawa ang garita kung saan sila unang nakita. Inabot ni Luna ang isang metal na kahon. Sa loob,
May isang maliit na plaque at isang sulat kamay. Walang perpektong militar. Pero kung may isang taong handang tumapos sa kamalian, doon magsisimula ang pagbabago. Ang iyong tapang ang naging simula. Habang inaalala ang isang taon ng pakikibaka, namula ang mamata ni Joey, ngunit sinagot niya ito ng isang saludo. Salamat po sa pagprotekta sa akin, sir. At ngayon, ako naman po ang magpoprotekta. 2 buwan ang lumipas, umuwi si Joey sa kanyang probinsya. Sa TV, ipinapalabas ang isang public service announcement tungkol sa pagpapabutingang karapatang pantaw sa militar. Ang sabi narrator, ang tapang ng isang sundalo ang nagpabago sa hukbo. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay lumuluha, hindi dahil sa sinabi, kundi dahil sa pagmamalaki. Hinaplos ni Joey ang peklat sa kanyang braso. Nananatili ang alaala ng sakit, ngunit hindi na niya ito ikinahihiya. Sa bilangguan, si Ricardo Dalisay at ang kanyang kasama ay isinama sa kanilang unang rehabilitation program. Sinabi niya sa kanyang pamilya, ang disiplinang sinira ko ang sumira rin sa buhay ko. Ang kanilang kwento ay ginawang training material at ipinamahagi sa buong hukbo. At makalipas ang isang taon, si Coronel Luna ay inilipat sa General Headquarters bilang hepe ng AFP Human Rights Office. Sa arawng kanyang pag-alis, naglakad siya palabas ng garita. Sa malayo, nakita siya ng isang guwardiya, tumayo ng tuwid at sumigaw, "Sir, ingat po kayo, sir!" Sa tinik na iyon, narinig ni Coronel Luna hindi ang panginginig ni Joey noon, kundi isang malakas na kumpiyansa. Tahimik siyang sumagot. "Oh, nagbago na ang militar at magpapatuloy itong magbago." Habang sumisikat ang araw, dahan-dahang nagsara ang tarangkahan sa kanyang likuran. Tulad ng isang madilim na gabi noon kung saan nagsimula ang lahat, ngayon hindi ito isang katapusan, kundi isang bagong simula patungo sa isang mas magandang bukas.